black or itim na campaign or kampanya ni Sara at Amy Marcos hindi pumatok sa mamamayang Pilipino, especially sa mga matitinong Pilipino, professional na mga Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters at iba pa. Pati mga independent o tinatawag nating silent majority na mga Pilipino, voters o hindi, lalo na sa business community, local and foreign, pati mga turista, local and foreign tourists, hindi po patok ang black or itim na propaganda o kampanya laban kay Pangulong Marcos. Kasi una, kapatid ni Pangulong Marcos ang gumawa nito. Pangalawa, yung inimpeach ng Kongreso, Vice President, na merong problema sa betrayal of public trust, article of impeachment, subject for trial sa Senado. Yan po ang pinanggalingan ng itim na political odds. Ano ba yung sinasabi ng black o itim na political odds? Lalo daw naghirap ang Pilipino. May korupsyon daw sa gobyerno. Wala daw direksyon ang gobyerno. Wala daw respeto ang gobyerno sa karapatan ng tao. Parang lahat kabaliktaran. Kung ano ang nangyari sa Duterte administration, ibinintang nila sa Marcos administration. Yun ang malaking pagkakamali. Kasi ang mga tao sa lakas po ng traditional at social media, alam na alam nila kung ano ang nangyari during Duterte administration. Compare sa Marcos administration, vice versa. Nangyayari sa Marcos administration kumpara sa Duterte administration. Malaki ang pagkakaiba. Yung sinasabi nilang walang malasakit, panghaharas, kahirapan, kaya madilim at kung ano. Aba, wala naman pong tukhang ngayong panahong ito eh. Wala namang double barrel campaign under President Marcos. Ang pinalalakas ng Marcos administration from day one until now, rule of law, pagpapatupad ng batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. O sa Duterte administration, ano bang pinairal? Tukhang, walang due process, suspect pa lang, hinatulan na. Napagkamalan, hinatulan. Kaya libo-libo ang namatay. Kaya ngayon, may kaso siyang crime against humanity sa International Criminal Court dahil ang mga Pilipino sa pangunguna ng Magdalo Group, Lina Trillanes at Gary Alejandro, anong pangalan ng si Gary, ano ba, nalimutan ko anong apelyido ni Gary, yun yung Magdalo at Trillanes. Di ba? Malinaw na sila yung complainant dun sa madilim na kampanya ni Duterte laban sa illegal drugs. Tama na labanan ng illegal drugs, pero maling-mali ang pamamaraan kasi tinukhang ang mga sibilyan. Walang due process. So, sa Marcos administration, mayroon ding kampanyang ganyan. Illegal drugs, pero batas ang pinapairal. Hulihin, kasuhan, ipakulong. Yun ang liwanag ng buhay. Yun tukhang madilim yun. So, hindi ko alam kung papaano nila ginawa yung black at itim na political campaign na hindi nila alam o dapat alam nila, babalandra sa kanila yon, babalik sa kanila yon. Katulad itong tinatalakay ko ngayon na hindi naman pwedeng ibaliwala kasi totoo. Ngayon may due process, may rule of law. Nung nakaraan wala. O sino ang itim? Sino ang black dyan? Ngayon, mayroong malinaw na food security program. Lahat ng Pilipino dapat magkaroon ng pagkain sa pagkainan araw-araw. Programa ni Pangulong Marcos. Pabahay, 6 na milyon. Milyon-milyong titulo ng lupa ay pinamigay sa mga farmers. Pagpapalakas ng ekonomiya. Pagpapalakas ng internal, external security. Independent foreign policy. Paninindigan sa West Philippine Sea. Di ba yan yung may liwanag ang bukas? Para sa magandang bayan, magandang bansa, at pabor sa mga Pilipino.
Nung panahon ni Duterte, ano bang ginawa? Inaway at minura ang mga puti. Inaway at minura ang mga negosyante. Mga pinagdududahan lang, tinukhang. Diba? Hinaras ang mga kalaban sa politika. Minumura ang lahat kung sino-sino. Yan ang madilim. Yung mga pagmumurang yan. Yung walang malinaw na direksyon. Yung walang pinanindigan sa West Philippine Sea. Pinaburan kung ano ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Yan ang kadiliman. Ngayon, hindi na pwede yan. Hinaharang ni Pangulong Marcos ang pang-aagaw ng China gamit ang ating militar at Department of National Defense at Philippine Coast Guard kasi exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. So, ang layo. Kung ikukumpara, sino ang maitim na kasing itim ng sabaw ng pusit? Yung political odds ni Sara at Aimee? Yung kanilang ipinaglalabang mga Duterte? O yung kasalukuyang administrasyon na pinapairal ang batas? Nirecognize tayo ng international community. Nirecognize tayo ng mga ng foreign investor, ng mga turista. Nirecognize tayo. Walang malaki at maliit, pantay-pantay ang treatment ng Pangulo. Kinakaibigan ng lahat ng bansa, lahat ng head of state. Wala siyang iniiwasan, hindi katulad ng panahon ni Duterte. Namili lang ng bansa na kanyang pupuntahan. At minura-mura pa pati ang Santo Papa. Minura-mura ang mga bansa na malaking bansa sa mundo. Kaya nasira tayo sa international community. Ngayon, kinakaibigan, ngayon nirinyo ni Pangulong Marcos. Professional approach, professional leadership ang ginagawa ng Pangulong Marcos. Di ba papunta yan sa liwanag, papunta sa maputing at magandang kinabukasan kumpara sa maitim na pinagdaanan natin? Di ba ganun lang yun? Kaya maitim ang kanilang paniniwala kasi fake news sila. Fake propaganda, fake na paninira, fake na pag-aakusa, fake na panghuhusga, fake na pangaparatang, fake na mga bintang. Kaya ang pinanghugutan nila dilim. Hindi nila inaral. Tama lang yung ginawa ng ibang mga makaduterteng matino. Hindi nila sinusuportahan yung ginawa na i-endorso nila ni Sara at ni Robin Padilla si Aimee. Kasi yung black propaganda niyan, itim na propaganda, laban kay Marcos at sa administrasyon, alam nila hindi yan papato. Ang mga botante ay matatalino na, professional na, aware sila sa lahat. Kaya again, hindi makakakuha ng malaking boto o mga botong magpapanalo kay Aimee itong kanyang black propaganda, itim na propaganda, black political campaign para siraan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng 35 taong nawala sila sa pwesto, sa halip na tulungan ang mga Marcos para makarecover at makabalik ang magandang imahe nito at lahat pa, hindi ginawa ni Aimee. Sa halip siniraan pa, sa halip iniwan pa, sa halip madilim na propaganda, kasing itim at dilim ng sabaw ng pusit. Please like and share ng video ito.